tatanong din kita na eh. Kasi napansin kong pag dumadaan ako dito, bakit may batang umiiyak dito sa bahay? Di ba sinabihan kita nga hindi ka pwede magdala dito ng apo mo? Hello mga kababayan, magandang araw sa inyo lahat. So nandito ako po ngayon sa bahay ni Nanay Lorna. So nandito si Ninita at nandito si Nanay. Parang tagal ko na hindi na-vlog si Ninita. Marami nang naghanap sa iyo. Marami kasi yung nagmamahal sa iyo, Nets. Mamiss ka din nila. Sabi niya sa akin nga, i-vlog mo si Ninita dahil miss na namin yung bata. Bata ka ba? miss na namin yung bata. No? So, bakit si Nanay Lorna na lang ang lagi mong i-vlog? Matanda na yun. Hindi na namin mamiss si Nanay Lorna. Dapat Si Ninita na naman. dapat si Ninita kay bata pa. Bata pa. No? So, mga kababayan ay si Ninita kasi may pasok. Pag abot ko dito sa bahay nila, wala na si Ninita, nandun na sa eskwelahan. Kasi maaga pa lang maligo na si Ninita. Alas 4 pa. Gisingin na yung mama niya, no? Magluto na. So, gusto niya nga siya yung pinakauna sa eskwelahan. So, kaya pag abot ko dito, mga alas 6 ako nandito, pag alas 7:30 ako nandito na ako. Wala na si Ninita, umalis na. So, kaya hindi ko maabutan si Ninita. So, kumusta man yung pag-aaral mo? Okay lang. May natutunan ka lang. So, si Ninita daw ang kawan, may natutunan na din sa eskwelahan. Makinig ka lang lagi ng teacher mo. Bisitahin ko yung eskwelahan mo roon. Gusto din sa mga nanonood sa nanonood sa ating mga YouTube, nanonood sa ating video na gusto nilang makilala yung teacher. So, punta ako doon, kakausapin ko yung teacher mo. Okay ka lang? Mga kabayan. So, kumustahin mo naman yung yung mga tao dyan nga miss ka na raw nila. Kumustahin mo naman? Kung sila tito and tita and mommy. Diba? Huwag ka namang mahiya. Matapang ka naman, di ba? Sabihan mo lang, hello mommy. Kumustahin mo sila, Ninita. Kumustahin mo sila Maylin doon. At sila si Russell. At siyempre si Mami Nida mo doon. At si Tito. No? Diba, miss na raw kanina. Sila si Inay. Mahiya kasi Ninita. Huwag kang mahiya. Sabihan mo lang, sige. Ako magsabi sa'yo. Hello, Nanay. Hello po, Mami Nida. Sige na. Hello po. Wow. Kumusta na kayo dyan? Kumusta po? Sabi, kumustahin mo sila. Sabihan mo nga miss ko na kayo. Sabihan mo. Huwag kang mayaw! So, alam niyo mga kabayan ay si Ninita ay mayain kasi siya. No? Kahit meron siyang gustong sabihin pero hindi na lang naisabi dahil mahiya siya. Pero sa totoo lang mga kabayan ay miss na niya sila si Maylin doon. Sila si Russell. At siyempre yung nag-aalaga sa kanya doon. Miss na niya sila. So, nandito lang po si Ninita.
huwag kayong mag-alala kay Ninita kasi maayos lang din yung buhay niya dito. Kasi kasama niya yung nag-iisa niyang ina at nag-iisa niyang ama, no? At siyempre, nandito din kami ni Istong, magkasama lagi. So, huwag kayong mag-alala kay Ninit dahil nandito lang po kami laging gumagabay sa kanya, no? So, maraming nagtatanong next, no? Kasi yung matagal ko lang sana tanongin sa'yo, pero hindi lang tayo ng oras. Maraming nagtatanong, bakit daw nakatawag ka kay Mylene? Bakit daw nakatawag ka kay Mylene yung nakaraan? Binalik na ba daw ni Sir Paul yung cellphone mo? O hindi pa? Kasi nakita ko din, pinapanood ko doon kay Tito Helms nga tumawagan mo si Mylene doon. Nagsabi ka, hello! Kumusta kayo dyan? Miss na miss ko na kayo. Diba? May nagtatanong kasi sa akin na binalik na ba ni Sir Paul yung cellphone? Sabi ko naman, hindi pa naman binalik ni Sir Paul. Tanong ko lang, kanino yung cellphone yung ginamit mo? Sabi, kay Bibi, pamangkin mo. So yung nagpunta yung pamangkin mo dito, nakigamit ka ng cellphone para nakatawag ka kay Mylene. Account ni Bibi. So, yung account ni Bibi, ginamit mo para tinawagan si Mylene. Kasi, miss mo na sila. Di ba? So, matagal na kasi sila mga kababayan ngayon hindi nagkausap. At syempre po mga kababayan ay matagal na din sila nagsama-sama din sa Manila. So, mamimiss natin ang isa't isa. So, totoo pala ang sinabi ni Nets nga yung cellphone, ginamit niya ay cellphone ng kanyang pamangkin. So, yun lang ba tinawagan niya? Si Mylene na. Sure. So, si Mylene lang daw yung tinawagan niya mga kababayan. Kasi sa kanyang pamangkin yung cellphone. Salamat po, no? Salamat sa inyong lahat nga nagmamahal po kay Nets. Matanong din kita na kasi napansin kong pag dumadaan ako dito, bakit may batang umiiyak dito sa bahay? Kanang kuan sila ko anak ni Nida. Di ba sinabihan kita nga hindi ka pwede magdala dito ng apo mo? Kasi dumadaan ako dito ay may batang umiiyak. Kanang kuan sila kay naman pud problema ang tingin siya ko nagkubag man pud diri na nang sigirag hila ang iyang mama tagbaw na pud sa pagpaminaw sa hila ingon pud si Nida nga diri ko pa ikuan imong apo kay di na ko makaguan kadi ko di matulog kung gabi ina na ako pud na di ko pud matulog kasi gighila kay malipong ingon pud sila matagak na iyang kasing-kasing basta mungul na diri. Sumakit yung binti niya nito? Oo, diri siya. Sakit kaayo. Hanap po ang tambala akong gamot po di pang pilit diri-diri yung makasiribi. Malipong po sila, makasulirat na iyang mata, makahila ko po sir. So kaya ay iniwan ni Nida yung bata dito? Oo. Kasi may sakit? Uy, may sakit niya kay adto pa po dito sa adto sa iyang uma. Sana hindi yan pwede, diba? So, dapat anak niya yan, diba? Gani. So, kapag may sakit yung anak natin, tayo ang maghanap ng paraan. Para Saan ngayon si Nida? Uli na po diya sa... Nandun sa Pamantawan ngayon. Sa Pamantawan. Yung bata, nasaan ngayon? Na po diya. Tulog? Oo. Bago pa pang undang hilak. Umiiyak siya pag sumakit. Oo. Pero hindi naman, ano yung sakit niya? Isang oras lang? Mga isa ka oras mo hilak. Bakit? Kanang... Bakit tumigil siya? Karon ngayon sumasakit.
Bakit titigil yung sakit? Di na gyud siya makaagwanta. Kanang akong natingala kay nang bata natingala ko gyud ang gikan pud sa iyang trabaho sa Pagtima. Ay, nagsama siya sa kanyang Iyang noon. uyuan. So doon na nag-umpisa yung sakit niya, nagbubag. Oh, dito ga gikan pag uli sa bata nanay sakit niya. Kay napud akong matingala pud sa akong anak kalit ra nagburot diri. Kalitra. Na sige hilak diri mo kuan pud sir. Sili po matagtiki. Murag dili ambot lang kung unsay sakit ta dili gyud makaya sa akong tambal. Hindi kasi yan maano sa gamot-gamot natin kasi kailangan niyan ipunta sa doktor para ma-check nila kung anong problema sa bata. Kasi nandito, ilang araw na yung bata dito, tapos may umiiyak dito, akala ko sino. ulo gyud sir. Tapos yung mga kapitbahay natin dito, sabi niya sa akin, sino yung batang doon umiiyak, mabala na daw yung tulog nila. So kaya ay pinuntahan kita agad ngayon para makausap at matanong kung bakit nandito yung bata. So yun pala mga kabayan, ang bata ay may sakit. Anong plano mo? Ako ang good sir. Ibalik natin doon sa mama. O ato ang iatupod sa iyang mama kay napod ang iyang mama na maluoy na siyang anak di na gid makaagwantas gid sa iyang anak na ingon pud sila na pag dili ko pa kuan sa imuha kay sige ko makahilak kanang nagduaw pud gahapon sige hilak diri kay kanang man pud makuan siya pasikat niya wa man pud ang kuan May kwarta. wa may mahimo niya na si ninita mo hilak na pud sa iyang umangkon ingon pud ma hatod lang diya kang kuan di na tagyud matulog ingon pud si ninita singgit na kada gabi singgit pud si ninita kay masuko na pud sa iyang umangkon sige hilak ingon ko ayaw kung maayon na apay papa niya Wala na gits. papa niya Si uyab-uyab, kasi mag-asawa kalisod kayo na anak. tanawa ng bata Hilak. niya So, ang gagawin natin sa bata na hatid na lang natin dun sa mama oh sige sir salamat gyud sir para sila nang bahala. Tapos pagsabihan ko din yung mama dahil mali yung ginagawa niya. Alam mo naman si nanay na may inintindi niyang anak niya, si Ninita. Kahit malaki na ito si Ninita, kailangan pa rin itong intindihin. So, kailangan natin i-hatid siya para mapagamot ng bata. No? So, tingnan natin yung bata doon. Luwi pud sir maayon apay yang papa wala na Makatindog, nakadong dili. Dili kakatindog. para lang na maka hihipod sila kay lisod man pud pas amin diya sa ang nilak man So, punta na lang tayo doon sa mama mo doon. Ayun. Para mapagamot ka sa mama mo. Ito. Bakit tara? So, mahirapan siya maglakad kasi nandito Kini sa na lang sir ang isa po o. Kini ang mga sobra nagduha ka semana. Diyan po yun sa kanyang Lagom na paa. po diya o. Mm. Basig di na matulid ang kuan tiil ba. Hindi, kapag maayos yung niya, ang mamagay sa niya, ano naman niya. Ako ang mga kuan na tanawan mga naamay tambal na ko kanang tuig pod sa ugat. Basta na lang maayos pod sir. Kay luoy na pod kanang kuan ba. Sige rag hilak diya kang nidan ingon pod sila. Moadto ko kang nanay, ayo pas nanay mo atiman sa ako amay na apay si papa namatay na. Kana moabot pod diri sir na kaila ko gyud sir. Gusto ko dito. Yan, balik lang ako dito. Mag-ready lang tayo dito. Para dali natin yun sa mama. Para yung mama na mapagamot sa kanya. Para
Kasi hirap din dito. Dito lang siya. Ano bang magagawa mo? Di ba? Mas maganda yung mapagamot siya. Kasi mawa naman din tayo sa bata na mag-iyak. Iyak sa kasama. Yun lang po. Balikan na natin. Salamat sir. Nakapino ka rin. Ha? Ay, kahit ko. Ano ito? Ayan ito po. Tangkap. Tangkap. Sayang. Ito lang daw sumasakay si Lex. So, dito na lang kami sa Malabog mga bayan. Anuhan ko muna itong kaputulan yung buhok niya at sinanay. So, karan. Nakakon ka paan. Kumusta? Tira. Papa na kuya. Amerika. Papa kuya. Kuya. Papa. Ayan mga kababayan, so nandito na kami sa bahay ng Nida mga kababayan. So, pinatid namin itong anak niya. Kasi laging umiiyak doon sa bahay sa nanay mo. So, tinanong ko yung nanay mo kung nasaan ka. Sabi niya sa akin, nandun ka daw sa nangunin mo. Pero okay na, natapos na. So, kaya ay sabi niya nga nandito na. So, nagkausap kami na ihatid namin yung bata dito. Kasi umiiyak paggabi. Sobrang sakit siguro yung kanyang binti. Ano yung plano mo sa ano? Sabi ng nanay, pinapacheck up mo na doon sa bata. Natapos na. Tapos na ulo. Anong sabi ng ano doon? Doktor. Ipagala man daw dito sa panabuon niya. Kung sa may hindi kuan nga uman may kwarta. Anong sabi? X-ray? O Ipa-extra yan daw. nakita naman natin yung ano. Kasi kapag may mga magagaling na doktor, magresita lang sila ng gamot. Pati dito, parang lumiliit yung kanyang ano. Sobrang sakit daw. Masakit sobra. Kasi noon. Mas pagdo na naman. Bakit, ano, di ba, nagsama kayo? Saan ito nagumpisa? Anong, Dito ba na siya nagtrabaho dito ni uban sa iyang kuan, uyuan. ah, Murag nanilhig sa kuan ba karsada kay
Tigaluoy man siya mga magod eskwela. Anak pa siya nga, di na lang kung eskwela ma, kay wala naman si Papa. Ako na lang mutabang niya. Isa pa siya ka, si Manang, isa pa siya nakadawat sa insweldo. Pag uli na diri, nasakit na noon. Wala nakabalik dito. Wala siya kadagpadayon. Bisag gamay pa siya, ing anak pa yung edad, pero naning kamot jud na siya pangitag kwarta aron makaalalay sa mga mangod. Pag gamay pa, daghan, pero na may amahan. Sobrang ano, kasi umiiyak siya doon. Pag dumadaan ako ay lagi siya umiiyak, no? Si nanay kasi dapat makapokus lang siya doon kay Ninita. So, alam naman natin nga si Ninita ay kahit matanda na yan, pero ang isip niya ay parang bata pa lang. So, kapag maraming iniintindi ni nanay, so hindi talaga niya mapokusan si Ninita. Kasi yun ang sabi ni Sir Paul na focus lang si nanay kay Ninita. So ngayon ay kayo na lang ang magpunta doon sa Panabo. Tapos ipa-check lang ninyo ipa-check lang ninyo doon kung ano yung kasi tingnan parang siguro hapit na yan. Masay, mas mata kasi tumakka ko. Dumat mo kuha ba? Manutog-lutog do iya. Maganda sana makita natin yung mata, no? Yung tinatawag namin na matagtiki. Pero Dili hindi naman yan matagtiki kasi ano malaki naman. Bahasa guys. Di man kan karon nga man gani pamahaw. Nait pamahaw diya. Ano yung binigay ng doktor na gamot niya? May pinamik lang. Pinamit lang. Amok. Kasi tura ka mo. Paghatag niya tambay, anak siya kanahanan dat nimo dito tuan ni Panabo. Kay way pang spray diri do pakibato. Nihilak na lang po kay unsa may akong iadto dito nga wa man jud kwarta na mo. Kaya napaisip ako nga dalhin dito yung bata. Kasi kapag sinalay pa yung abalahin natin, so mahirapan din si nanay, di ba? Dahil na sa inintindi. So, ang gusto ko lang mangyari nga, si nanay makapokus muna kay Ninita. Dahil si Ninita kasi mga kababayan, alam naman natin lahat. Iba kasi yung kanyang isip. So kaya ay kailangan pukusan. So, mahirap naman po, no? Kapag meron pang ibang inintindi ni nanay, no? So, sana maintindihan mo si nanay na focus mo na siya sa kapatid mo. Focus mo na sa Ninita. So, meron lang po akong papasalamatan, no? Nagpapadala siya sa akin ng 3,000. Itong 3,000 mo ay bigay na lang natin dito sa anak ni Nanay Lorna para din makatulong tayo sa kanya para dagdagan niya na lang para mapacheck yung anak niya doon sa pagamutan, no? Maraming salamat po kay Ma'am Norilyn Aison. So nagpapadala po siya sa akin ng 3,000. So sana po ay ito ay makatulong ito sa anak mo pang bili ng gamot. Pero kailangan nga pa-check mo na sa doktor. Kasi hindi pwede yung bili-bili lang tayo ng gamot niya. Hindi dumadaan ng doktor. Kailangan nga yung doktor talaga yung bigay ng gamot sa atin. So, ikaw na lang bahala magdagdag dyan para mapagamot lang yung anak mo. Kasi sobrang hirap po, no? Kasi laging umiyak doon sa bahay na ni Lorna. Tsaka si Nanette ay kailangan din niya matulog ng maayos kasi umaga, araw ay magpunta siya ng eskwelahan.
walang tulog ay lalong hindi tayo kaintindi kapag ano yung mga quiz at question. Sana maintindihan mo. Ha? Mga tuwad man po sila sir sa ako at si Girag Hilak. Ingon man po si Nila may naapay po ang si Dennis akong banang una. Sa akin naman, nakakaintindi ako. Dahil sila po ay wala ng papa. So, merong kapalit pero hindi tulad ng totoo nating papa. Ano. So, huwag kayong mag-alala. No? So, pag doon ay mga blessings tayo, mga biyaya. So, magbigay naman din ako sa inyo. No? Kapag mayroon tayong mga blessing. Magdasal lang tayo palagi ng Panginoon na may mga blessing na dumating sa atin. Wala tayong magagawa no kapag hindi tayo humihingi ng tulong ng Panginoon. So, kailangan din mga kababayan na magdasal lang tayo palagi para may mga blessing na dumating sa atin. Yun sila. Ako na kung pasalamat ang gigamit yun hadyo, gigamit sa Ginoo para makaloy sa makatabang sa akong anak. Ako na pasalamatan ako nag-sponsor sa akong anak. Iwa jud mi mahimo kung wala pa siya. Ang kamot gani ipasig ang bata. Naning kamot ng taong nanguling pero igo das utang sa may pakuan ako sa akong mga bata nga sa may pakuan ako ipapalit ako sa akong tambal sa akong anak. Naning kamot mi nanguling iguras bugas, iguras pangkaon. Ganun lang talaga ang buhay. So, buhay ay mahirap talaga, ano. Kaya ay napaisip ko nga hindi pa ako mag-asawa kasi sobrang hirap ng buhay. Ayaw pa minyo siya. Tanawag yun na nagminyo na o. Tanawag. Isip kaayo. Yun ang palagi kong sinasabi kay Nunits na huwag ka muna mag-uyaw-uyaw. Focus ka muna sa pag-aaral mo. No? Dahil po ay hirap talaga. Lalo na kapag mapunta ka sa maling akala, maling tao. Buti na lang sana kapag mapadpad ka doon sa matino-tino nga tao. Hindi ka mahirapan. So, yun lang po mga kababayan. No? Alis na po kami. Kasi punta muna kami ng Malabog kay Nanay Lorna. Maraming salamat po sa nagpapadala sa akin ng pera. Malaking tulong na ito para sa kanila. Para makatulong din sa pagpunta din sa hospital para ma-check. Kasi sobrang sakit yung kanyang binti mga kababayan dahil laging umiyak sa doon sa bahay. Tapos yung mga kapitbahay din doon ay lagi na silang sumusumbong doon sa akin kasi hindi daw sila makatuloy ng maayos dahil merong umiiyak. So, kaya ito ay naka-desisyon na ako mga kababayan nga ihatid ko muna itong bata dito sa mama. At may konting tulong para madala doon sa pagamutan para makabili ng gamot mga kababayan. Sobrang kawawa naman din. Wala na siyang tatay. Yun lang po mga kababayan. Magpapaalam na po ako sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat na walang sawang subaybay sa aming mga YouTube. Sana po mga kababayan, huwag natin kakalimutan na magdasal tayo palagi ng Panginoon. Lalo na dyan sa doon ay mga problema sa kinabuhi, no? Ipagdasal lang natin na may mga solusyon ang ating mga problema. So, sana po ay pagdasal ninyo kami mga kababayan na laging malusog yung aming mga katawan para maipagpatuloy namin ang paglalakbay sa kabukiran. So yan lang po. Maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan palagi. God bless you. Bye-bye.
Salamat.